Hello guys, magandang araw sa atin lahat. Mayroon tayong pinanood na video. Ito guys, nawindang ang lahat. Kung makikita nyo, ito nawindang ang Metro Manila, nawindang ang Pilipinas, nawindang ang buong pati yung mga Metro Manila, nawindang. So, tingnan natin kung ano ang laman ng sinasabi ni VP Sara. Nawindang ang mga tao sa Pilipinas, sa buong mundo, mas lalo na Metro Manila. Kung makikita nyo, tingnan natin kung anong laman ng sinasabi ni VP Inday Sara. Kasi nagulat sila guys, nandoon, nagpunta si VP Inday Sara, nag-attend sa rally ni Mayor. So kung makikita nyo, tingnan natin, panoorin natin ito yung dalawa. Kung makikita nyo, ang tawa-tawa nila, nawindang talaga sila. So let's go, panoorin natin kung ano ang laman ng sinasabi ni VP Inday Sara. Let's go! Mahal kita, Itay! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang i-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Kayo lahat, kailan ang sedisyon. Kaso na kayo bukas. So, ito yung araw na paalis siya papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Ivy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yan pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, yung planning, inihang English. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Ivy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay lang ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay lang ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan
tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para kang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumaya, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung una. Lagi na lang yung pangal. Alam mo ha. Sorry. Kasi naman sabi ko, hindi na ako. Alam niyo, yung bangat na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bangag yung bungo. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Utas. Pakila. Utas yung bulsa. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay bukas. At saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagkawalan ko, dahil ang rally na yon ay kontra pag-amienta. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa pangakma. Alam mo yun, dito kasali talaga sa speech ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumaya, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung una. Lagi na lang yung pangal. Alam mo ha. Sorry. Kasi naman sabi ko, hindi na ako. Alam niyo, yung bangat na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bangag yung bungo. Oo. So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Utas. Pakila. Utas yung bulsa. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay bukas. At saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagkawalan ko, dahil ang rally na yon ay
Constitution. Yun yung rally na yun. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa pangatma. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. O hindi, yung wala naman ako sinabi ng pangalan. Alam niyo mo, may malaki pang pulungan ang Maynila para sa ating lahat. Hindi nila tayo kakayanin ni Gulong, no? Baka magulat tayo kay President Duterte. Nakulong na. Hindi yung partner doong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun mga nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao.